Alright, good morning po. Sir, since natanong na kanina yung sa may 81-year-old na mistaken identity, since na-mention niyo po yung sa compensation, pwede po ba namin malaman yung details kung ano yung possible na ibigay na compensation for wrongfully accused We'll victims? give you more details pag makuha namin ang pasensya na muna kayo at hindi pa namin na examine ang issue na yan. We'll do a close examination tapos magbibigay kami ng statement regarding that matter. Alright, sir. So, just to clarify, yung pagkaganon, Ah. yung sa compensation, hindi siya pare-parehas. O Iba-iba. syempre, i-determine ng korte yan, may court proceedings yan. Alright, sir. Tanong ko na lang din yung since sa Sorsogon na question na rin, yung 8 former rebels na nabigyan ng 100,000. Sir, can you give us a details about it? Yung 100,000 ba na yun, each 8 merong 100,000 or Yes. overall na siya? Yan, isa pang napakagandang programa na ginawa ng local government. Kahapon, ang nagbigay nun si Governor Hamor together with his wife, si Mayor, at si Senator Chis Escudero. Programa nila yon doon sa kanilang mga kababayan dahil alam natin for isang yugto ng ating kasaysayan, naging isa sa mga hotbed ng insurgency ang Bicol. Okay, malakas ang insurgency ng may mga sa dumaang mga panahon. Pero sa ngayon, dahil sa mga programang ginagawa ng local government, particularly ng Sorsogon, kahapon may sumurrender na 8 rebels, may mga dalang mga armas, may mga dalang mga landmines actually. So, yesterday was the formal acceptance at binigyan natin sila ng tig 100,000 pesos each. Bali, nakacheque yon na inisyo ng local government sa kanila para makapagsimula sila magamit nila sa kanila pagsisimula muli. Alright, thank you, sir. Salamat po. Thank you, sir. We also have another question from Ms. Leia Ilagan of UNTV. Morning again, sir. Sir, may recent accomplishment daw po ang Philippine Drug Enforcement. Yes, ang PDEA natin yesterday, kahapon, Sunday, di ba? Saturday night at saka Sunday. Saturday night ay may nahuli tayong 100 plus kilos na part ng ating koplan na kuha natin doon sa Bulacan. Ito si PDEA Director at pwede siyang matanong sa mga details ng accomplishment na yan. Pakibigay nung details nung Yes, sir. 100 kilos. It was an offshoot of a case operation plan na matagal ang hinanda ng NCR SOU led by Police Colonel Darwin Miranda. So, matagal na nilang sinusundan yung tao, yung mga movements niya from Region 3 to NCR until makakonect yung Alpha nila. So, natuloy yung bypass operation last Saturday. Sir, may nahuli bang suspect? Yes, isang Chinese personality at isang Pilipino. Sir, anong background ng mga suspect? Ito ba ay membro ng sindikato at lagi tayo may nahuhuli dyan sa may parte ng Region 3? It will be a part of a continuing investigation. Pero initially, yung Chinese personality ay may isang front sa Giginto sa nirerentahan niya. Nagbebenta siya ng seafood tapos may maliit siyang restaurant. But then yung nirerentahan niya sa isang subdivision uli sa Barangay Bulihan, Plaridel na nire-refer nilang bodega. Doon natin nasamsam, natuntun yung 100 plus kilos of shabu. Sir, yung nakuha natin mga drugs, may pagkakahalintulad ba ito sa mga nakuha sa mga recent operation ng PNP, yung packaging, sir, at saka yung... Yes, may mga kahilintulad yung description. Nung binuksan natin, actually, sabi ng mga investigador natin who were conducting the inventory, ay basa pa. Yung bag basa din, then yung packaging basa. So, 4 na layers yung cover nung tea bag. Sir, wait lang, last one. Sir, yung packaging, nakalagay ba ito sa tea bag, yung parang ganon? At bakit basa, sir? Possible ba na galing ito sa dagat?
Yun ang titignan pa rin natin, i-connect natin doon sa mga recoveries doon sa Subic recently. So, yun ang tingin ng ating mga operatiba, mga investigador natin. May 4 na layer siya. Babakbakin mo muna bago makita yung tibag. Gold pa, sir. Yung packaging na gold. Yes, may video. Ayan yung packaging niya. Parang sound bite. Inaalam pa namin. Hopefully, the arrested suspect will give us something. Kaya nga. Baka nailusot na. We will conduct a follow-up investigation on that, kung konektado ito. Sinibenta. Yes, part na ng transaction ng illegal drugs yung online. Marami ng previous operations na the illegal transaction on illegal drugs ay online. Part na ng modus nila yan. Suspect, matagal na ba siya dito sa Philippines? Nakapag-establish siya, tama po ba, ng isang legal na business dito sa Philippines? Dito sa... Yes, mayroon nga siyang tindahan ng seafoods at maliit na restaurant. And he has a common law wife. They have been living for more than 10 years. So, matagal na siya dito. We will check on his documents kung paano siya napunta dito. And his status of residency dito sa ating bansa. Anong connection, sir, ng Pilipino, sir, na suspect doon sa Chinese suspect? Again. Anong connection ng Chinese doon sa Pilipino na huli ninyo? Yung Pilipino, taga-abot niya yon. Inuutusan niya, taga-abot niya ng illegal drugs. Actually, nasa kotse siya yung Pilipino yung nag-abot. So, monitor lang natin mga tropa, kaya nakuha yung Chinese on board a four-wheel vehicle. So, nakuha rin siya. Of course, Section 5 and 11. Right now, papunta sila sa DOJ to file the case on inquest proceeding. Okay? Sige.